Patuloy na iniinda ng mga PUV driver ang sunod-sunod na dagdag presyo ng mga produktong petrolyo habang iniintay ang fuel subsidy mula sa pamahalaan. Kaugnay niya makapanayam natin si Manibela, Chairperson Mar Balbuena. Magandang umaga, Mar. Magandang umaga po, Sir Arnold, at magandang umaga po sa ating mga nanonood ngayon. Kamusta na ang inyong samahan ng tsuper at operator? Napakahirap po, Sir Arnold, na kalahati o mahigit kalahati pa yung nawawalang kita ng ating mga kasamahan ngayon dahil nga po 25 pesos to 30 pesos po ang inilundag nitong presyo ng mga produktong petrolyo. Paano ang ginagawa nyo ngayong diskarte? Bawas ba oras ang biyahe o may mga tumigil na rin sa pamamasada? Sa ngayon, Sir Arnold, ang nangyari ay alternate ng pagbiyahe para hindi nag-aagawan sa isang araw ng mga pasahero, lalo na po kapag patay na oras na biyahe. Wala po talagang, hindi po lahat sabay-sabay na bumibiyahe. At gaano kalaki na nababawas sa kita ng mga tsuper araw-araw? Ngayon po, hindi po bababa ng 400 at umaabot ito ng 500 ang nawawalang kita ng ating mga kasamahang tsuper. Kasi kung i-compute natin ito, Sir Arnold, doon sa pagtaas ng petrolyo, doon na lang sa 20 pesos, i-times natin sa 30 liters, umaabot po ito ng 500 to 600 pesos, Sir Arnold. Oo. Pero nabanggit nyo sa Kongreso na mas matindi ang epekto ng kasalukuyang mega oil price hike kung ikukumpara sa naging pag-atake ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ano ang comparison? Sudden increase po kasi ang nangyari dito, Sir Arnold. Hindi na nakontrol ng ating gobyerno dahil sa oil deregulation law na matagal na nating pinapa-abolish dahil nung nakaraang linggo pa lang, Sir Arnold, ang dami nang nagsamantala. Umabot pa ito sa 90 hanggang sa 105 pesos ang itinaas ng mga gasolinahan dito sa crudo pa lamang. Oo. Sapat ba 5,000 pisong fuel subsidy? Parang limos lang ito, Sir Arnold. Nakakalungkot lang na ngayon napakaraming struggles ng ating mga driver. Hindi po talaga ito sasapat. Yung 5,000 pesos na to na manggagaling po sa AIC, sa DSWD, napakaraming requirements na hinihingi ng LGU katulad po ng dapat may certification daw, galing po sa LTFRB, at yung iba ay ginamit po na listahan ay nung COVID pa. Papaano kung karamihan doon ay hindi na bumibiyahe at may bago na pong bumibiyahe doon sa mga jeepney? Dapat binigyan po ng pagkakataon na makapag-submit ng mga bagong listahan. Kaya nananawagan tayo kay DSWD Secretary Rex Gatchalian dahil walang pasok ngayon, inapura po kahapon, deadline kahapon yung pagsasubmit, dapat po ma-extend po ito. Okay, may impormasyon sa LTFRB, piso hanggang 2 piso ang posibleng itaas sa pasahe. Okay na kayo doon? Last resort po namin ito dapat, Sir Arnold, kung mabibigyan tayo ng ayuda at mababawasan yung excise tax at value-added tax o masuspend. Ang mangyayari po kasi ngayong susunod na linggo, 15 piso na naman ang itataas. So siguro panahon na para kasama na kami sa manawagan na magtaas kahit na provisional lang o pansamantala lang na piso o 2 piso po. Siguro sasapat na rin po ito pansamantala, Sir Arnold. Malaking tulong na rin po ito kahit papaano. Certified urgent na itong pagbawas o pagtanggal ng excise tax sa fuel, Mar? Opo, at magandang development po ito, Sir Arnold, na kahit papaano ay masuspend itong excise tax. 6 na piso po ang mababawas sa crudo. Karamihan po sa atin ay gumagamit ng crudo, pero may mga digasolina po, yung mga multicab, na mas malaki po yung matatapyas dahil 10 piso po yung ipinatong dito dahil sa excise tax. So welcoming development po ito at sana mapirmahan kaagad ng ating Pangulo. Maraming salamat, Manibela Chairperson Mar Balbuena. Ingat. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.